Handa naman ang Kamara na balansehin ang matatanggap na benepisyo ng mga senior citizen sa magiging epekto nito sa kabuhayan ng mga negosyante. Git ng isang kongresista, hindi pa rin pwedeng mapabayaan ang kita ng gobyerno sa gitna ng prosesong paunlarin ang buhay ng mga senior citizen. Magbabalita si Milky Regonan. Nagpulong ang House Committee on Ways and Means na pinamumunuan ni Albay Representative Joey Salceda, chairman ng komite, para aralin ang implikasyon sa revenue ng gobyerno ng maisinusulong na panukala para mapalawig ang privileges and benefits ng mga nakatatanda. Ayon kay Salceda, gusto nilang ayusin ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 dahil hindi nabibigyan ng diskwento ang mga online transaction. Sabi ni Salceda, gusto ng Kongresong mabigyan ng sapat na benepisyo ang mga senior citizen at makabuo ng mga tax mechanism na babalanse sa revenue ng gobyerno, kaakibat naman ang social responsibility. Sa panig ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes, kapag naibigay ang tamang benepisyo sa mga senior citizen, pagpapakita ito ng malasakit ng pamahalaan. Nilinaw naman ni Bulacan Representative Caador Pleito, dapat balansehin ang benepisyo ng mga senior citizen nang hindi naman magiging sanhi ng pagkalugi ng mga nagnenegosyo. Una rito, inaprobahan ng komite ni Salceda ang mga rekomendasyon ng business sector na bigyan ng tax deduction sa halip na tax credit ang mga negosyo na nagbibigay ng discount para maiwasan naman ang umano'y pagkalugi ng mga ito. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.